Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Branch 52 na Manila Regional Trial Court laban kay Senador Jinggoy Estrada at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay naman sa kasong plunder. Sa ilalim ng kautusan, hindi maaaring makalabas ng bansa ang mga akusado habang dinidinig ang kaso na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects naman sa Bulacan. Ayon sa Department of Justice, layunin ng hakbang na matiyak na haharap sa proseso ang mga nasasakdal. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, umaabot sa 275 million pesos ang sinasabing may irregularidad sa proyekto. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, ipinagmalaki ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mabilis na pagsulong ng mga prioridad na panukala ng administrasyon sa House of Representatives of the Philippines. Ayon kay Marcos, 8 LEDAC priority bills ang nasa advanced stage na matapos maaprubahan sa komite at nakabinbin na lamang sa Committee on Appropriations. Sa ilalim anya ng liderato ni Speaker Faustino Bogie D. III, tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga panukalang may direktang epekto sa edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain at social protection. Kabilang na dito ang modernisasyon ng Bureau of Immigration at ang panukalang pag-reset sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kabuuan, 12 LEDAC measures ang aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa, habang 8 iba pa ang papasok naman sa plenaryo. Patunay, ayon kay Marcos, ng pagtutok ng Kamara sa mga batas na may konkretong pakinabang sa mamamayan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita naman mga ka-Vibes, nilinaw ng Malacanang na wala pa sa prioridad at agenda ng administrasyon ang usapin naman ng charter change. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa ito napag-uusapan sa anumang pulong at hindi pa ito binibigyang pansin ni Ferdinand Marcos Jr. Aniya, pag-aaralan lamang ito kung may malinaw at konkretong panukala. Samantala, sa Kamara itinutulak ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan naman ng Constitutional Convention upang linawin ang ilang probisyon nito. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.